Magandang araw mga manoy, mga manay. So ngayon, magagawa po tayo ng DIY backlight driver. So gagamitin ko itong DIY backlight driver. Gagawa kasi ako ng PCB tracer. So may nakuha ko dyan na sirang LCD TV. So okay po yung backlight niya. Gagawin ko yun na PCB tracer. So mamaya makikita nyo kung paano gagawin yung PCB tracer. So ngayon, gagawa muna tayo ng backlight driver. So ano ba mga kailangan natin sa backlight driver? So una, meron tayong 2x2 na PCB. So dito, nag-design na ako sa PCB ng mga lalagyan ng components. So, cutting method na lang ang ginawa ko. So di ko na pinakita yung pag-cut ng PCB at pagbutas. So ito siya. May PCB na may design na ang PCB. At kailangan natin ng Mylar capacitor, force 474 picofarad, 250 volts. At kailangan natin ng 1 mega ohm resistor, 330K resistor or 330 kilo ohm resistor. At kailangan natin ng 4 na diode na 1N4007. At last, kailangan natin ng electrolytic capacitor ng 33 microfarad, 450 volts. So ito ang mga materials na gagamitin natin para sa paggawa ng DIY backlight driver. So let's go. I-assemble na natin. So unahin muna nating i-mount itong mga maliliit na components. Meron tayong 4 na po N4007 diode at 2 resistor. So dito sa ating design, ito ang diode 1, 2, 3, 4. Dito yung 0.47 microfarad na Mylar capacitor. Dito yung 1 mega ohm. Dito yung 33 microfarad, 250 volts electrolytic capacitor. At dito naman yung 330K resistor. So ito na yung maging negative natin, ito yung positive side. Pag binaliktad, nandito na yung positive side sa taas. Kung ito yung positive side, maglalagay tayo dito ng diode. So dapat nakalagay doon yung positive side or anode ng diode. So first diode, i-mount natin siya na nakaganyan. So diode 1. So ito yung terminal niya sa likod. So same, ilalagay natin siya alternate. Kung dito yung cathode niya, dapat sa dito naman susunod is anode. So alternate. Okay, so diode 2. Then 3. Then diode number 4. Okay. So, di makita yung ilalim. So, ito na ngayon yung maging positive. Yung diode, ito yung negative. So, dito sa kabila, ito yung AC. Okay. Sunod, ilagay natin yung 1 mega ohm resistor.
So dito yung 1 mega ohm. At yung 330K. So ang color ng 330K is orange, orange, yellow. Okay. Then, lagay natin yung 0.47 microfarad to 50 volts. So, kahit mabaliktad to, okay lang. So, dito, kailangan natin siyang kunin yung polarity niya. Ibig sabihin yung positive and negative side. So, dito, ito ang negative side. Nakikita nyo naman, opposite is the positive side. So, dito, kung ilalagay natin siya, hanapin natin yung may guhit ng diode. Ibig sabihin, yun ang positive na niya, ito na yung negative. So, ibig sabihin, kung nasa taas to, ito ang positive, nasa baba is negative. So, huwag niyo po itong baliktarin kasi sigurado sasabog ang capacitor nyo. Okay. So, ito na ang placement ng ating DIY backlight driver. So, ito yung AC. Dito yung AC niya, papasok. At dito naman yung output ng ating LED. Okay, so i-solder na natin. So, sa pag-solder, kailangan natin ng soldering iron at ng soldering lead. So, sa pag-solder, apply lang tayo ng minimal lead. So, konting lead lang. So, una, initin natin muna yung terminal and apply minimal lead. So, dapat konti lang and up. So, dapat maganda ang pagka-solder. So, next, kabila ng capacitor. Then, resistor. And yung apat na diode. So, yung AC side muna ng diode ang isolder natin. So, take note po na dapat yung lalagyan nyo ng solder ay malinis. Parehas nito po. So, inano ko muna siya ng liha. So, ang purpose niya, bakit lilinisan? Kasi maarte po ang ating lead. Pag madumi ang surface o ang terminal, hindi po didikit ang lead. So, dapat malinis ang terminal. So, kung makikita nyo, madaling dumikit yung lead.
So, ito, nasolder na natin. So, pagkatapos ito, puputulin natin yung mga terminal para iwas short circuit. So, ito na ang ating backlight driver. So, putulin natin yung mga sobrang terminal. So, ito na ang ating finished product. So, ito, itetest pa rin to, baka may shorted. Kasi may masyadong maliit ang clearance niya. So, kailangan i-test pa to gamit ang tester or continuity test, baka may nag-short. Okay, so i-test natin. So, dapat walang beeping sound or hindi mag-full deflection ng ating pointer. So, okay lang kung may mag-beeping sound. Kung reverse, dapat walang beeping sound. Pag forward, may beeping sound siya. Kasi, meron tayong components. Pag may nag-beeping sound mamaya, ibig sabihin, ang na-measure natin is component. So, kapag shorted, pag binaliktad natin ang test probe, for example, dito, nakaganyan, nag-beep, binaliktad mo nag-beep, shorted po yan. So, pero kung dito, nag-beep, pag reverse mo wala, ibig sabihin good. Ang na-measure nyo po is yung components. Okay, so start na po tayo sa primary muna. Test muna natin to. Okay, wala. Okay. Balik rin natin. So, nag-beep. Ibig sabihin, ang na-test natin dito is diode. Pag binaliktad dapat natin to, walang beeping sound. Okay, wala. So, dito. So, ito, nag-beep. Dapat babalik rin natin to, wala. Okay. So, dito meron, ibig sabihin, ang na-test natin is diode. Ito din sa kabila. Okay, same. Baliktad, wala. Okay siya. So, dito, and last. Okay, so nag-beep, pero dito wala. Ibig sabihin, ang na-test natin is yung capacitor. Dito, ang na-test natin is the diode. So, dito is capacitor. May beep, wala. Ibig sabihin, okay yung pagkasolder natin. Walang shorted. So, ito na ang ating backlight driver.